It's again, ang tutorial na ito is nagno-no cap at naglalabas ng coffee na walang cap kahit meron pa namang cap. Ito yung gawin ninyo. So, yun. Diba? Goods na siya. Ganun lang yung gagawin ninyo. Pag naghulog siya ng coffee na walang cap, noon din ang procedure ng cap. Ito yung nagde-detect ng no cap. Lalabas ng coffee pero walang cap. And guys, meron to ditong coffee window machine na laging nagdo-no cap. Ito lang gawin ninyo. Check natin. So pag ganito yung coffee window machine ninyo, kahit may cap, nagno-no cap, salatin nyo na lang. Yan o. Yan o. Kailangan natin angatin yung cap tapos bitawan bigla. Dapat nawawala na yan o. Nawala na siya. Pero kung ayaw pa rin siya, pero pag hindi nawala, ganito yung ipapalit natin. Limit switch. So papakita ko sa inyo ngayon. Kung mapapansin nyo, maliit lang yung paa niya. Pero hindi yan problema. Kasi may gagawin tayo mamaya. Madali lang to. Ito din ang pag-repair kapag ang coffee vending machine niyo is naglabas ng coffee pero walang cup. Try natin siya palitan itong limit switch. Kahit doon sa kanyang switch sa dispenser ng cup. Makikita nyo dalawa yan. Kasi papalitan na din natin yung pang switch ng dispenser sa cup at saka yung issue ng no cup. Kanya-kanya sila ng switch. So yung tatagas yung coffee na walang cup, same lang yung gagawin natin ngayon. So try nyo lang siyang salatin, dapat mawala siya. Pero pag sa akin kasi lagi siyang bumabalik, kaya palitan na lang natin ng switch para pag nasa ating gabi hindi na siya nagdo-no cap. So mapapansin nyo 10 pesos yung ating coffee kasi 10 pesos dito sa amin, malapit kasi sa dagat. 10 pesos yung mga coffee vending machine dito, pero plano ko siyang ibabalik sa 5 peso na. So ngayon papalitan natin ng switch. Again, ang tutorial na ito is nagno-no cap at naglalabas ng coffee na walang cap kahit meron pa namang cap. Ito yung gawin niyo. So mas maganda mag-prepare na lang kayo ng limit switch. Kahit yung walang arm, walang ganito, pwede niyo yung screenshot tapos i-search nyo sa search bar ng Lazada or Shopee. Ganito dapat, may 3 siyang pin, pero 2 lang yung gagamitin dyan. Pero mas maganda kung meron ng 3. So ganyan dapat siya. Di baling wala ito, madali lang yan. Gagawin natin ng paraan mamaya. Okay, buksan muna natin. Yun, sinalat ko lang siya at ayos na. Kanina laging nag-alarm ng no cap. So ngayon papalitan natin siya ng switch. So 2 switch ipapalit natin sa dispenser motor, yung synchronous motor niya, at dito sa cap na sensor. So okay, buksan ko muna. Ayan, nabuksan na natin. So yung switch na tatanggalin natin is ito. Yan o, sa loob. Ayan, tatanggalin natin yan. And then dito sa loob, yung synchronous motor niya, meron din. Mag-reinin din kasi ako nito. Meron din yan. Tag-iisang switch yan sila. Pero mas magandang i-turn off muna natin para safety first. Yan. Tanggalin muna natin to mga screw na to para maangat natin. Tanggalin din natin tong cap. Pause ko lang muna. So yan. Itong arm na to is kukunin natin yan. Ibabalik natin yan siya. Ay ipapalit natin yan siya dito sa nabili natin. Matatanggal kasi to. Tapos ipalit natin to para mabago na siya. Kasi sobrang tagal na ng coffee window machine na to. Pero same yung switch niya is ganun pa rin. So tanggalin muna natin to para maangat natin siya. Tapos dandahan lang para yung gear natin hindi magkarambola. Mas maganda picturean nyo muna ano yung kanyang position. So ito, tanggalin natin to. Yan. Ito din. Yan. So tanggalin natin dandahan. Angat. May isa pang hindi na ikot. So mapapansin nyo dyan, ang nakagandahan kasi sa coffee window machine ko na to, bago na yung coin slot. Kinalibrate ko na siya, kinalibrate. So pwede na siya 5, buong 20 coin at saka 10. So hindi na siya kagaya ng iba na ano, wala pang linis oh. 3 buwan na. Tabi din ng kalsada kaya malikabok. Hindi siya kagaya ng iba na kung old coin lang talaga tatanggapin. Yung sa atin is kahit ano pwede na. Basta wag lang piso. Yan. So ganyan yung position niya sa kanyang gearing. Ayan, picturean nyo muna.
And ito yung sinasabi kong isang switch kanina. So dalawang switch yan sila. So tatanggalin natin yung switch at saka yung socket. Screw lang yan dalawa. So yan o, medyo lousy na din siya or wala na din siyang lakas magtulak. So tanggalin natin yung kanyang wire. Wait lang. So ayan, hindi pa pala na-play. So ito, ang ginawa ko lang is biniyak ko siya. Wait lang, pakita ko sa inyo. Hindi ko pala na-play yung video. Ganito siya gawin, no? Ito hindi ko pa napalitan. Ipapalit natin yung arm. Ayan. Ito yung sa dispenser ng cup. Ito yung nagde-detect ng no cup. Pag kasi nadumihan yung contact niya sa loob, nagde-detect siya ng no cup kahit meron pang cup. Tanggalin natin yung screw. Tapos kailangan natin ng cutter blade. Biyakin natin. Yan, dandahan lang sa pag-angat. Yan, tapos kukunin natin tong arm niya. Ganun din yung gagawin natin sa bago. So wala na tong kasama yung gitna. Hindi na yan kasali. So yan. Then kunin natin yung kanyang arm. Dandahan lang sa pagbiyak kasi may spring yun sa loob. Baka tumilapon. Papalit natin yung luma. So yan na siya. Goods. So ibabalik na natin siya dito. Yan. So ganun lang siya kadali. Ito yung sa dispenser ng cup. Ito yung sa dispenser ng cup. Ito ayon. Then ito yung sa synchronous motor. May motor kasi sa lalim ito. Ito yung nagde-detect pag nahulog niyo yung cup. Ma-on niya to. Pag nahulog niyo yung cup, tapos maglalabas na siya ng coffee. So napalit na natin yung dalawa. Hali din natin ibalik. Ganun pa rin. Tap lang natin yung switch. So pause ko lang muna. Yan, balik na natin. So yung mahaba dito. Pwede niya siya magkabaliktaran. Yan. So lagyan na natin. Same position pa rin. Screw ko muna. Yan. So make sure naka-off yung unit para hindi kayo mag-ground. Kasi meron yan siyang 110 sa switch. Yan, isa pa. Tapos last na doon sa cup dispenser. Ganitong procedure pa rin. Yan. Pag naghulog na siya ng cup, tatama yung plastic na to dito. Madidetect niya na nahulog na yung cup kasi nag-timing yan siya. Na yung ikot niya isakto makahulog na siya ng cup at matatamaan niya to. Pagkatapos, maghuhulog na siya ng coffee. Siya kasi yung magkakaroon ng signal na nahulog na yung cup. Nahulog niya yung cup. So yan o, sobrang dumi. Pero hindi naman to nagamit kasi nga may sira siya. Kaya ko naman siya ayusin pero gusto ko siyang i-video kung paano ko siya ginawa para makita din ninyo. So okay, nalagyan na natin yung switch ng isa, lalagyan ng cup, balikan natin dito. Yan, na-on ko na. So hindi siya nag-no cup. Pag iangat natin yung cup, yun, pag ibaba natin naririnig yan, diba? Yan o, no cup. Pag bitawan natin, yun, so ibig sabihin okay na yung switch. Tala naman natin siyang hulugan. So balik ko muna to. Itong 10 coin, ang ating buong 10 coin, ihulog. So heating pa siya, hantayin na lang natin kasi hindi pa yan maghuhulog.
Yan, tanggalin ko na din to kasi mag-preventive maintenance na ako ngayon. Lilinisan natin at saka maglalagay na tayo ng mga coffee. Ito, tatanggalin ko na to kasi tumigas na to. So, kailangan safe yung mga ano natin dito. Mga gawa para safety din yung customer. Antayin lang natin. Nag-heating pa siya. Pause ko lang muna. At tandahan ko na lang din siyang linisan. So, yan. Use na siya. So, try natin yung choco. So, sana maghulog na siya ng cup. Yun. O, diba? Goods na siya. Ganun lang yung gagawin ninyo. So, pag naghulog siya ng coffee na walang cup, ganun din ang procedure. Pero kung nag no cup lang, try nyo na lang salatin yung cup. Pag na okay siya, observe nyo muna. Pag bumalik pa rin, palitan nyo na yung ng switch gaya ng ginawa natin. So, goods. Ayun, naganda ako ng isang cup. Baka kasi hindi siya maghulog. Malay natin, may factory defect yung binili nating switch, diba? Hindi natin yan maiwasan. So, proceed na ako sa cleaning. Kunin ko na itong mga lumang cup na to. And then, ganun lang yung gagawin ninyo. So, maintain cleanliness na tayo dito sa ating unit. And thanks for watching. Like nyo ito on YouTube. Sa mga gusto magpaayos, dito lang ako located sa Toril, Prudential, Daliao, sa Davao City. Like nyo ito sa Google Map. So, sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. And kung gusto nyo matuto pa ng mixed content video tutorial, pwede kayo mag-subscribe para sa next video natin ma-update kayo. So, thanks for watching and stay safe sa ating lahat. Peace!